Matagumpay ni iniulat ni Gobili ang 3 proyektong pang-infrastruktura na inaprubahan ng konseho, kabilang rehabilitasyon ng mga pangunahing kagamitan at pasilidad na ginagamit sa pagkontrol ng baha at pagsasaayos ng mga nasirang kalsada at tulay sa iba't ibang bahagi ng gitnang Luzon sa ginanap na 13th Regional Development Council sa lalawigan ng Pampanga. Samantala, tayo po lahat ay kandila. Pag ang inyong liwanag ay hindi nyo ipinasa sa ibang tao, mamamatay po yung liwanag. Pero once na ipinasa nyo po yan sa ibang kandila, you inspired other people, hindi na po kayo mamamatay. Mamatay man si Del Pilar, nagbuto man siya dyan. Sa lugar na yan, buto na lang siya. Patuloy siyang buhay sa napakaraming tao. naging inspirasyon sa maraming mag-aaral na dumalo sa taunang serye ng panayam ang paggunita ng 117 guning taong kamatayan ni Gat Marcelo H. Del Pilar na ginanap sa damba ng Marcelo H. Del Pilar, Kupang San Nicolas, Bulacan. So far po sa discussion today about kay Marcelo, napag-alaman ko po na si Marcelo po pala ang father of journalism. So, para po ang pinapatungkulan ng discussion sa umagang ito na pwede po natin gamitin yung ginawa po ni Marcelo H. Del Pilar para po mapaglabanan naman po natin ngayon sa panahon ngayon ang kahirapan. Kung dati po ang pinaglabanan ng mga Pilipino ay ang kalayaan ng Pilipinas, ngayon naman po sa panahon natin, ang paglalabanan po natin ay ang pakikipaglaban kung paano po natin maaangatan ng estado ng buhay ng bawat Pilipino. Kaakibat ito ay binahagi rin ng punong lalawigan ang planong pagpapatayo ng 9 na talampakang bantayog ni Marcelo Del Pilar sa harapan ng Kapitolyo. Sa ating administrative code, maglalagay po tayo ng isang imahe na imputer ni Marcelo H. Del Pilar sa harapan ng ating Kapitolyo. Sa ngayon po, kasalukuyan ng nilililok ang kanyang imahe that will be transformed into a bronze statue at sa lalong madaling panahon, mamamalas na po ng buong lalawigan ang pagsunod natin sa atas ng ating administrative code. Dagdag pa rito dahil sa pagkakatanghal ng kagawaran ng pagsasaka sa Bulacan bilang isa sa 10 natatanging lalawigan sa larangan ng pagpapalayan sa bansa ay nagsagawa ng ceremonial rice planting, pamamahagi ng kagamitang pansaka para sa Provincial Rice Technology Demonstration Farm Project na ginanap sa Barangay Tangos, Baliwag. Umarangkada naman ang Kapitolyo sa barangay. Ito ang mobile gamutan ng Kapitolyo na nakararating saan man sa lalawigan. Kami nagpapasalamat. Malaking tulong ang kakang sa amin kung isang mahihirap na talagang walang-wala kung talaga kami katulad namin. Wala namang kaya kaming magpagamot. Nagpapasalamat po kami sa mga doktor na nagpapatingin dito sa mga batang mahihirap katulad namin, sa mga apo ko. Para bang nagsisikip yung dibdib ko, kaya yung ako'y nagpa-ECG nang malaman ko kung ano yung aking diferensya sa dibdib. Papasalamat ako. Natingnan kami ng libre ng ECG. Tapos, nabigyan kami ng maintenance sa pagtaas ng dugo. Gayun din sama-samang pinagdiwang ng Mahagueño ang taunang kapistahan ng kanilang patron na si Santa Ana, kung saan tampok ang pagsasayaw ng mga tao sa kalsada at pagdaraos ng banal na misa. Itinanghal naman ang bayan ng Santa Maria bilang kampiyon sa ginanap na 3rd Bulacan Rescue Olympics, ang taunang patimpalak at pagsasanay ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council para sa lahat ng rescuers ng lalawigan. Nagpapasalamat po ako sa mga aming mga kapwa responder na dapat pagbutihin at ang aming mga ginagawa para sa ikabubuti ng aming lalawigan.
Sa kabilang banda, mapalad ang 11 pares na magkatipan ng Barangay Abangan Sur Marilao nang sagutin ni Gov. Willie ang lahat ng gastusin ng mga ito para sa matrimonyo ng kasal. Sa ating mga Pilipinong Katoliko, ang sentro ng ating buhay bilang mga Katoliko ay ang pagdiriwang ng misa. Ang sakramento tulad ng kasal ay napapaloob sa pagdiriwang ng banal na sapagkat dito umiinog ang buhay natin. Dahil dito nagtatagpo ang dalawang nagmamahalan. Siyempre, malaking pasasalamat kasi sa ngayon, mahirap ang, alam mo na, yung sa buhay. Malaking tulong itong ginawa ng St. Dominic. Ito yung libreng kasal para sa amin. Siyempre, masaya kasi lahat kami nabigyan ng pagkakataon. Kay Governor po, thank you po dahil binigyan niyo kami ng opportunity para dito sa kasal. At sa huli, itinampok ng pamahalaang panlalawigan sa isinagawang pagbubukas ng buwan ng 5 haligi ng katarungan ang karapatan at kapakanan ng kababaihan sa lalawigan. Tayo ay nagtitipon-tipon sa makasaysayang bulwagang ito upang ipagbunyi ang katarungan o ang tinatawag na hustisya. Ang mga ito, pulisya, piskalya, hukuman at piitan, ang 4 na haliging sumusuhay sa bantayog ng katarungan sa ating bansa. Noong araw ho, ang kababaihan ay nasa likuran lamang at lagi nang ang lalaki ang bida. Ngayon po ay iba na, entirely different. Kinikilala natin hindi lamang dito sa Pilipinas o sa Asia, kundi sa buong mundo ang kakayanan at kapasidad at ang malaking kontribusyon ng mga kababaihan para sa ating pag-unlad. Kaya naman inaanyayahan ng lahat na makisa sa mga gawaing nilaan ng pamahalaan para sa katatagumpay at pagkakaisa ng mamamayan.